And then, when we spoke about it, sila naman yung nagsabi, dapat si Kuma una dyan. Dahil siguradong Pasig laban ito, matindi ang preparasyon ng mga diva. Di lang daw kasi sa pagkanta sila magpapatalbugan, pati raw sa outfit, matindi ang labanan. Pati na production number, siguradong mapapahanga raw ang mga fans. Ang hirap nga na pinagtsagaan ko pa rin mag-workout sa Amerika kahit ang pawis ko, Diyos ko, halos ganun lang, isang buti lang yata. So, medyo nadaan sa pagtsatsaga, medyo lumiit ako ng konti, pero still working at it. Lahat talaga, kahit ako, I went to Vegas, I had a show with Dina, si Pops at saka si Jaja rin. But everything was emailed to everyone, pati dance steps, lahat. And everybody's professional. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening. Mamaya Survivor cast-off na si Nanay Zita, makakasama natin live. Huwag bibitiw. Mike? Maraming salamat, Pia. Iba po ang inilawang higanteng Christmas tree sa Cebu. Meron po namang imahe ng Santo Niño sa tuktok. Dambuhalang Santa Claus naman ang nasa Marilao, Bulacan. Mga hayop na bihis Santa Claus naman ang bida sa Albay. Nakatutok si Cesar Apolinario. Sa hudyat, unti-unting iniangat ang tela na nakatabing sa isang higanteng sorpresa. 3, 2, 2.5, 1. All right. Santa is here in town. Yeah. Wow. We got the Christmas spirit. Somebody say ho. Ito ang pinakamalaking rebulto ni Santa Claus sa bansa na matatagpuan sa isang mall sa Marilao, Bulacan. 17 talampakan ang taas ng rebulto na gawa sa styrofoam na binalutan ng fiberglass at resin. Inabot ng 2 buwan ang paggawa sa higanteng Santa Claus na hindi ginaya sa anumang imahe at base lamang daw sa imahinasyon ng Kapampangang si Fred Velasquez. Paskong Pasko rin ang tema sa Albay Park and Wildlife sa Daraga. Sentro ng atraksyon ang unggoy na si Ernie at ang batang tupa na si Gwen. Kon todo, naka-Christmas attire pa. Naka-Santa Claus costume din ang ilang empleyado ng park. Inaasistihan nila ang mga bisitang gustong magpa-picture kasama ng ilang hayop. Ang Christmas, which is the birth of Jesus Christ, hindi lang para sa mga tao, kundi para sa mga hayop din because they are also creation of God. Naging makulay ang pagbubukas ng isang buwang selebrasyon ng Pasko sa Sugbo sa Cebu City. Highlight ng okasyon ng pagkapailaw sa giant Christmas tree sa Fuente Osmeña Oval. 116 feet ang taas nito at ginasusan ng 700,000 pesos. Pangunahing atraksyon ng puno ang imahe ng Santo Niño sa tuktok nito, lalong nagliwanag ang paligid dahil sa magarbong fireworks display. Cesar Apolinario, nakatutok, 24 oras. Susunod! Mahigit 100 tao patay sa malawakang baha at pag-uho ng lupa sa bansang Brazil. Mga nagpapapalit ng pera at tumumal daw, dala na rin ng krisis sa pananalapi ng ibang bansa. Bayaw ni Jennifer Hudson, kinasuhan na kaugnay sa pagpatay sa ina, kapatid at pamangkin ng aktres. Tututukan natin yan at iba pang mga balita sa 24 oras. Live na kuha sa daloy ng trapiko sa May Ayala Avenue. Pagkalikulang po yan sa Ayala. Kung galing kayo ng Buendia, tuloy-tuloy lang ang daloy ng mga sasakyan. Mare, ano kaya magandang pangregalo ko sa Christmas? Dito na ako sa Sunflower Crackers. Napakasarap na, ang dami pa mapagpipilian. Certified safe to be fan. Siguradong magugustuhan ang mga regaluhan ko. Sige, Sun... Meron po tayong balita mula sa bansang Brazil. Mahigit 100 tao na ang patay dahil sa matinding pagbaha at pagguho ng lupa. Mahigit 30 pa rin ang nawawala. Naglana ng malaking halaga ng pera ang gobyerno doon para sa rehabilitasyon o pagpapasaayos sa mga lugar na nasalanta, kabilang na ang isang malaking pier sa estado ng Santa Catarina. Problema rin ang baha sa bansang Italia po yan, pero hindi dahil sa ulan kundi sa tinatawag na high tide. Yan na raw ang pinakamalalang pagbaha sa Italia sa loob ng 2 dekada. Nakahanap naman ang libangan ng ilan, tulad po ng lalaking yan. Tignan nyo, nag-kite surfing sa baha. May helmet pa. Chika Minute!
Kinasuhan nga ang bayaw ng Hollywood star na si Jennifer Hudson kaugnay sa pagpatay sa mga kaanak ng aktres. Si William Balfour ang itinuturong suspect sa pagpatay sa ina, kapatid at pamangkin ni Hudson noong Oktubre. Itinanggi na ito ni Balfour noon pero ayon sa mga pulis, malakas ang kanilang ebidensya. Naniniwala rin ang mga otoridad na mag-isa lang ginawa ni Balfour ang krimen. Masaya naman daw ang kampo ni Hudson sa aksyon ng mga otoridad. More showbiz updates sa pagbabalik ng Chika Minute. Stay tuned. Susunod! Video na yan ng pag-atake sa isang istasyon ng tren sa Mumbai sa India. Mga kapuso, may kanya-kanya pong estilo yung mga tutol at yung mga pabor sa panukalang baguhin o palitan ang konstitusyon o yung tinatawag na charter change o chacha. May mga idinaan sa pagdidisenyo ng t-shirt, meron din namang handang magmarcha. Nakatutok si JP Soriano. Di ba man umarangkada ang Chacha Train, hinaharang na ito ng mga batikos. Pero ayaw patalo ng mga kaalyado ni Pangulong Arroyo. Ang mga kaibigan at kaklase ni Pangulong Arroyo mula sa Assumption College, todo suporta sa Chacha. Kanina, sa feeding program nila sa Manila, ipinakita nila ang sentimiento nila sa mga t-shirt na suot nila. Kilala ko siya, hindi siya talaga tatakbo na. She will not run for president. She has said it and she will honor her word. Pinupush yan, but may mga guidelines na dapat i-follow. Na kailangan pag-aralan mo ng mabuti kung ano mga dapat baguhin at kung ano dapat idagdag. We're open-minded. If we cannot have a constituent assembly, we're also open to a CONCON, but to be elected in 2010. Pero di rin naman aatras ang mga ayaw sa Chacha. Si dating Pangulong Estrada na kilalang may malawak na suporta sa masa, handa raw maglakad muli sa kalsada para harangan ang Chacha Train. Di raw natatakot si Erap kahit pa makulong siya ulit. Sakali mang sa kalsada na ang laban ng Chacha, maaaring makita sina Erap at si Brother Mike Velarde na naging spiritual advisor ni Erap at ni Pangulong Arroyo. Ayon kay Velarde, tutol siya sa Chacha, lalo na sa pamamagitan ng Constituent Assembly, kung saan ang mga mababatas ngayon ang mag-aamyenda sa saligang batas. If they will insist on this, so we'll go on district-to-district campaign. Because we are not against the president, no? We are against this CONAS. Si Brother Eddie Villanueva ng Jesus is Lord Movement, handa rin daw pumunta sa kalsada, mapigilan lang ang Chacha. Si Villanueva ay tumakbo sa pagkapangulo noong 2004, pero natalo siya ni Arroyo. Isang napakalaking kamalian on their part, nasusugan ng saligang batas para lang mapalawig ang kanilang kapangyarihan. This is a clear case of greed for power. Maging si dating Pangulong Fidel Ramos, walang amor sa Chacha ngayon. Sa 2010 daw ang tamang panahon. It is too late now at this time to be talking about charter change. We should wait until after the elections in 2010 to seriously again consider amendments to the 87 Constitution. Paglilinaw ng palasyo, walang masama sa Chacha. Hindi raw ito gagamitin ni Arroyo para magtagal sa pwesto. The advocacy for charter change is still there. But for those provisions that would improve our economic conditions, political, social, and economic condition. Pero sana naman, ilihis na natin ang usapan na latuwi-tuwi na lagi sinasabi, kaya gusto ng charter change because the presidents want to perpetuate herself in office. Hindi naman ganun eh. Sa December 12, ikinasa ng isang interfaith rally para isulong ang malawakang protesta laban sa charter change. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, ngayon pong tinaguriang International Day of Persons with Disabilities. At bilang pakikisa sa araw na ito, sinadya po ng GMA Kapuso Foundation ang mga kababayan nating taga-Mandawi sa Cebu. Sila po yung mga nangangailangan ng kalinga at pag-unawa dahil sa taglay nilang sakit na leprosy o ketong. Isa po ang ketong o yung tinatawag na Hansen's disease sa mga karamdamang nakapagdudulot ng kapansanan sa pangangatawan ng sinumang dapuan nito. Itinayo ang Eversley Child Sanitarium para maging kanlungan ng mga kababayang nagpapagaling sa sakit na ketong na taga Visayas at Mindanao. Pero kalaunan, ang mga hindi na nakauwi sa kanilang probinsya ay dito na bumuo ng sariling pamilya. Isa na sa kanila si Marilu na nakapangasawa ng kapwa-pasyente. 2 dekada na siyang hindi nakakauwi sa Bohol.
Kasi kay Pinoyana naman ni diri sa mga leprosy. Sa muag ato kumupuyo. Lahi naman good. Kadloka namin sa mga tao sa muag. Kapwa magaling na ang mag-asawa sa sakit. Ngunit nang mabiyayaan ng 4 na anak, isa rito ang nagkaroon din ng ketong. Pero sa tulong ng gamot, nagpapagaling na rin ang kanilang panganay. Mabigat na dagok sa kanilang hirap sa paghahanap ng ikabubuhay. Nakamarka pa sa balat ni Lilith ang nagdaang karamdaman. Ngunit nakakonfine pa rin ang kanyang ina na mas malubha ang kalagayan. Kaya 4 na Pasko na rin niyang hindi nakakapiling ang pamilya. Sana makauwi na kami sa amin kasi namimiss ko ng lugar namin eh. Si Soriano naman, mga baluktot na daliri sa kamay ang bakas ng naging sakit. Ngunit hindi ito naging hadlang para mapaglabanan ang pangungutyang dinanas. 18 taon na siyang guro. So, for the lepers, basta ang kwan dyan, huwag ka lang mawala ng pag-asa. Mga kapuso, nagagamot po ang leprosy o keto. Kaya hindi dapat kutsain at katakutan ang mga nagkakasakit niyan. Agad magpakonsulta sa doktor kung kayo po ay nakararamdam ng pamamanhid ng balat, o kaya ay may pulang pantal, o kaya naman ay namumuting patsis sa balat na hawig sa anan. Ilan po kasi yan sa sintomas ng leprosy. Umabot po sa 800 bata naman na nakatira doon sa loob ng Everslide Child Sanitarium ang nabigyan ng maagang pamasko. Marami pong salamat sa Hans Pork and Beans, Pure Foods Hormel Company Incorporated, Happy Toothpaste, Sulpicio Lines, at sa mga naging katuwang ng GMA Kapuso Foundation sa Give a Gift, alay sa Batang Pinoy sa Cebu. Susunod! Pag-atake sa istasyon ng tren sa Mumbai sa India noong 1 linggo, kuwang-kuwa sa security camera. Hall of Famer sa bowling na si Paing Nepomuceno muling nagbigay ng karangalan sa Pilipinas. Survivor Philippines cast-off na si Nanay Zita, mapapanood ninyo ng live dito sa 24 oras. Kaway naman dyan, Nanay! Hello! Nasa 24 oras ka. Kapuso, huli po sa video ang mga eksena ng lusubin ng mga hinihinalang terorista ang isang istasyon ng tren sa Mumbai sa India. Sa umpisa po, panoorin nyo ito, tila normal naman ang sitwasyon. Maya-maya, ito na. Biglang nagpakawala ng bala ang mga terorista, gumanti ng putok ang mga polis sa gitna ng putukan. Napayuko ang mga tao sa isang restaurant sa loob ng istasyon. Ito po sila mga kapuso, pagputok. Ayan, yukuan sila. Ang ilan muntik pang madaplisan ng bala. Isa lamang sa mga sospek ang nabuhay at agad na inaresto. Yan po ay isa lamang sa ilang mga halos sabay-sabay na pag-atake sa Mumbai noong nakaraang linggo. Ikinamatay po yun ng mahigit 170 katao, mahigit 200 ang sugatan. Muli na naman pong nakapagbigay ng karangalan sa ating bansa ang 6-time World Bowling Champion na si Paing Nepomuceno. Kabilang siya sa top 100 coaches of the year sa buong mundo. Nakatutok si James Velasquez. Mapapasama sa ilalabas na listahan ng top 100 coaches of the year sa buong mundo ng Bowlers Journal International sa Amerika, si Hall of Famer Paing Nepomuceno. Sa 100 mga coach na napili, si Paing Nepomuceno lang ang asyano. Kaya naman laking tuwa at gulat ni Nepomuceno na makatanggap siya ng email mula sa BJI na nagsasaad ng karangalang natanggap. There are 100 million bowlers around the world and you can just imagine ilan coaches meron sa buong mundo and I'm happy na malaking karangalan to para sa Pilipinas. Sa dami ng karangalan na kanyang natanggap, maituturing daw niyang espesyal ito, ang una bilang isang coach at trainer. Bukod pa sa pagiging ambassador ng United States Bowling Congress, hiningan din siya ng tulong sa iba't ibang panig ng mundo. Pero masaya naman daw siya dahil ito ang kanyang paraan ng pagtanaw ng utang na loob sa bowling na nagpasikat sa kanya. Kung hindi ako lumalaban, nagsacertify ako ng mga coaches around the world and syempre kailangan i-balance ko oras ko sa training, sa pagtuturo at bilang isang USBC International Ambassador, nagki-clinics din ako.
Sa loob ng mahigit 30 taon, napakarami ng karangalang naiuwi sa bansa ni Paing Nepomuceno sa larangan ng bowling. Pero ang kanyang pangarap, maging inspirasyon sa susunod na henerasyon na magpapatuloy ng laban ng atletang Pilipino. James Velasquez, nakatutok, 24 oras. Patuloy po ang Judicial and Bar Council o JBC sa pagsasala ng mga aplikante sa pagiging Associate Justice ng Korte Suprema. Kabilang sa mga sumalang sa pagtatanong sina Sandigan Bayan Justice Francisco Villaruz at Court of Appeals Associate Justice Martin Villarama Jr. Si Villarama, kung inyo natatandaan, ay naabsuelto sa investigasyon kaugnay sa suhulan sa Court of Appeals. Tinanong din si Ateneo Law Dean Atty. Cesar Villanueva. May kaibigan daw si Villanueva na malapit sa pamilya Arroyo pero tiniyak niyang hindi ito makaka-impluwensya sa kanyang desisyon. Panibagong puntahan po ngayong Kapaskuhan sa Malabon ang mga ilaw na ikinabit sa kanilang City Hall doon. Nandun po sa mga sandaling ito live si Susan Enriquez. Susan, kamusta dyan? Mike, di nagpahuli ang Malabon sa pagpapabongga ngayong Kapaskuhan. Bago mag alas 7 ng gabi, binuksan ang mga ilaw na ikinabit sa paligid ng Malabon City Hall. Tumingkad ang liwanag dahil sa fireworks na tumagal din ng ilang minuto. Siyempre pa, nakakatawag pansin ang elevator ng City Hall kung saan nakasakay si Santa Claus. Dahil nga may pinagmamalaki ang pailaw, kaya dinayo ito ng mga taga-Malabon. At kahit paano, nagdulot sa kanila ng kasiyahan. Ginawa namin payak, pero merong message na pinararating sa mamamayan ng Malabon. Bukod sa pagpailaw sa paligid ng Malabon City Hall, magkakaroon din ng caroling contest sa pagitan ng mga barangay tanod at Ladies Brigade ng Malabon. At ngayong araw nga ito ay sinabi na sa kanila ang mga guidelines kaugnay ng contest na ito. Mike? Maraming salamat, Susan Enriquez, nakatutok live mula sa Malabon. Samantala, mga kapuso, tumulak na po ngayong gabi ang Sergeant at Arms ng Senado. Patungo po sila sa bahay ni dating Agriculture Undersecretary Jocelyn Jokjok Volante sa Alabang. Ang pakay po nila ay para arestuhin si Volante. Nagdesisyon po ang Senate Border Committee na ipaaresto si Volante dahil sa pagtanggi niyang sumagot at pabago-bagong mga pahayag niya kaugnay sa investigasyon ng tinaguriang fertilizer fund scam. Sa Senado po, ikukulong si Volante hanggang sa susunod na pagdinig na nakatakda para sa darating na araw ng Lunes. Susunod, mga programa at personalidad ng GMA7 at Q Channel 11, wagi sa Anak TV Awards. Live na panayam ni Pia Guanyo dyan sa kumakaway na yan ng live din na si Nanay Sita ng Survivor Philippines. Nanay! Yes! 24 oras! Nagsama-sama po kanina ang ilan nating mga kababayan na may kapansanan. Ipinagdiwang po nila ang International Day of Persons with Disabilities. Nagpakita sila ng kanilang kakayahan. Nakatutok si Rauna Crisostomo. May mga kapansanan man, di raw ito dahilan para sila'y maisantabi. Sa pagdiriwang ng International Day of Persons with Disabilities kanina, ipinakita nilang kaya pa rin nilang makipagsabayan sa mga ordinaryong tao. Ang mga angking talento at galing kanilang ipinamalas. Sinampulan nila ng ballroom dancing ang mga manonood. Pinagiling nila ang kanilang mga katawan at pinaindak ang mga wheelchair. Sa tinikling naman nagpakitang gila sa mga batang ito na visually impaired. Bawat lundag at ikot, napapahanga ang sinuman. Siyempre, may pambato rin sila sa pagkanta. Kwento ni Juanito Mingarin, may polio mula ng kanyang kabataan, di raw biro ang pinagdaraanan nilang may mga kapansanan para mamuhay ng normal sa lipunan. Pero di raw dapat ito maging hadlang sa kanilang mga pangarap. Yun, unang-una kasi dapat tanggalin mo muna yung hiya mo eh. Tanggapin mo kung ano yung nasa sayo. Kasi pagka magmumukmuk ka, wala lalong mangyayari sa'yo. Tapos, hanapin mo kung saan ka pwede, parang gano'n. Panawagan din nila ipatupad ang mga batas na inilaan para sa mga tulad nila at huwag ibaliwala ang kanilang mga karapatang pantao. Kaya sila na-exclude minsan dahil nga sila ay may mga problema sa attitude ng ang karamihan. We talk about discrimination at nandyan din yung problema ng environment, yung mga infrastructure, yung accessibility to buildings, accessibility to transportation, and of course, yung accessibility to
to information and communication. At dahil papalapit na ang 2010 election, ang mga boto raw nila dapat mabilang din. Naglagay ng satellite registration office ang COMELEC ngayong araw para mas mapadali ang kanilang voters registration. Rauna Crisostomo, Nakatutok, 24 Oras. Bago pa man po opisyal na nagdeklara ng tinatawag na recession ang Amerika, dama na raw ng industriya ng pag-export. Yung mga industriya po ng pagluluwas ng mga produkto galing dito sa ating bansa ang epekto ng naturang krisis. Kabilang sa mga bumababa ang kita ay ang mga nagluluwas ng mga produkto tulad ng nyog at mga prutas. Nakatutok si Maki Pulido. Basta't may order galing sa ibang bansa, buhay ang ating export industry, kung saan nakasalalay ang libu-libong trabaho at iba't ibang klase ng negosyo. Pero ngayong bagsak ang ekonomiya ng malalaking bansa tulad ng Amerika, abangan na ang pag-unti ng order sa atin. Hindi natin masyado makita pa kung ano talagang malalim na na resulta. So ang projection ng Export Development Council is 3 to 5% din for merchandise export. Pareho rin ang projects natin sa total export, mga 3 to 8%. Bago pa man ideklara ang recession sa Amerika, unti-unti nang lumiliit ang kita ng export industry. Ang recession sa Amerika nag-umpisa December 2007 pa. Sa mga nag-e-export ng merchandise halimbawa, 12.9% na ang ibinagsak sa kita ng mga nag-e-export ng coconut oil kung pagkukumparahin ng datos ng September 2007 at September ngayong taon. Ang coconut ang top agricultural export ng bansa. Exporter ng mga prutas si Roberto Amores. Mahigit 13% ang ibinaba ng kita ng pag-export ng prutas at gulay kung ikukumpara ang datos ng September 2007 sa September ngayong taon. Dahil sa recession sa Amerika, baka raw mas mahabang credit term ang hihingin. Kung dati 3 buwan lang nakakabayad ng kliyente, maaring humingi ito ng dagdag na panahon. Dito na raw kakailanganin ng export industry ang tulong ng gobyerno. Unless the government financial institutions or any lending institutions will extend similar extended credit terms or increase credit line to our processors and exporters. Otherwise, if it cannot be done, then there will be a forced cut-off of production. Trabaho ni Juan at ni Pedro ang kapalit kung maghingalo ang industriya. If things becomes more difficult, financial resources availability will be more difficult. It's more difficult to get loans and so on. This may result into some retrenchment. Kaya't kung dati nang hirap si Juan, tila ngayon mas mahihirapan pa at baka kailangan paghigpitan ang sinturong mahigpit na. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Labis na nalungkot ang ika-14 na cast-off ng Survivor Philippines na si Nanay Zita matapos ma-vote out kagabi. Tila gumuhuraw kasi ang pangarap niyang maiahon sa hirap ang kanyang pamilya. Pakiramdam daw ni Nanay Zita, tinraidor siya ng kanyang mga katribo. Pero masaya na rin daw siya dahil nakatulong ang pagsali niya sa Survivor para magkaroon ng maraming kaibigan at kakilala. Kaya naman kung dating pagiging labandera ang kanyang ikinabubuhay, pumasok naman siya ngayon sa networking business. Ngayon, mas madali akong maka-invite ng tao kasi parang kinikilala nila ako bilang nanay, para bang bilib na bilib nila sa akin tungkol doon sa sa pagsali ko sa Survivor. At kasama natin ngayon si Zita Ortiga live. Hi Zita! Ay, magandang gabi po, ma'am. Zita, sabi mo pakiramdam mo ay tinraidor ka. May hinanakit ka ba sa mga katribo mo ngayon? Nung nasa Kutaro-Tao pa po ako, ma'am, talagang naghinanakit po ako kasi kumbaga wala naman akong masamang pinakisama sa kanila. Tapos yun na nga po, sabi, laro dapat hindi puso yung gagamitin mo, dapat pala utak. Kaya po, talagang ganun ang buhay. Zita, sinabi mo sa akin, pag pinapanood kasi namin kayo, parang puro na lang hirap yung dinaranas ninyo sa isla. Pero meron ka bang mga unforgettable experiences sa isla? Yung happy moments naman? O yung pong naghabulan po kami, ma'am, sa ulan. Kasi mga nagawa ko yata yun, yung 12 anyos pa lang ako, yung takbo-takbo kami doon. Tapos yung lahat ng mga game doon talagang parang hindi ko akalain na makakaya ko rin po yun. At saka ginawa ko lahat yung pinaka-best ko doon. Pero siguro hanggang doon lang po ang buhay ko. Kaya ngayon, parang naka-move on na po ako.
Maraming salamat sa iyo, Zita, at good luck sa iyong networking business. Maraming salamat po, ma'am. Gandang gabi po sa inyong lahat. At saka, pwede po yung nagsabi sa akin na ayaw nyo nang manood ng Survivor. Hindi naman po ako lang ang tao doon sa Survivor. Pwede hanggang ano na lang po, 8 days na lang. Panoorin nyo po hanggang matapos yon. At saka nandoon pa rin po ako, naging bilang isang jury. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat, Zita. At yan po ang Chika Minute. I'll see you again tomorrow for more showbiz updates. Ako po si Pia Guanyo. Nagsagawa ng joint exercise ang Philippine Coast Guard at Indian Coast Guard sa Maynila, kabilang sa mga pagsasanay ang paghuli sa mga pirata, search and rescue operation, pagpatay ng sunog sa barko at pagtugon sa oil spill o pagtagas ng langis. Marami raw natutunan ng ating Coast Guard sa pagsasanay. Dumalaw sa GMA Network ang mga youth leader mula sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia. Delegado sila ng 35th Ship for Southeast Asian Youth Program Local Exchange. Layo nitong pagandahin ang samahan ng mga youth leader mula sa 18 bansa. Nagpasalamat ang mga delegado sa mainit na pagtanggap sa kanila ng ating bansa at maging ng Kapuso Network. Ikinatuwa rin ng GMA ang pagdalaw nila. Kapuso again, one more. Mga kapuso, ginawaran po ng Anak TV Seal ang ilang programa ng GMA7 at Q Channel 11. Ang 24 oras, kinilala po bilang isa sa mga most well-liked programs. Kabilang naman po ang ilang personalidad ng GMA sa mga pinarangalan bilang most well-liked o pinakapaborito mga TV personality. Nakatutok si Aubrey Carampeo. 7 programa ng Kapuso Network ang binigyan ng pagkilala ng Anak TV Seal Awards para sa taong ito bilang child-friendly programs. Kasama riyan ang Archangel, Batang Bibo, Kablog, Kapuso Mo Jessica Soho, Kay Susan Tayo, Wish Ko Lang, at Lovely Day. Maraming salamat po dahil binigay niyo po sa amin tong award na to. Pagbubutihin pa po namin lalo. Ang Q Channel 11 ay nakapag-uwi naman ng 11 Anak TV Seal para sa mga news and public affairs program na Balitang Hali, ang Pinaka, Kids on Q, at Hire. Nagwagi din ang Go Negosyo, Planet's Funniest Animals, pati na ang mga cartoon programs na Banner Tale, Fairest, Make Way for Noddy, Mia, at Little Pony. Asahan niyo po na patuloy kami magiging instrumento sa pagbibigay ng trabaho sa ating mga kapwa at gayon din ay magiging responsable kami para yung mga palabas natin ay talaga namang magiging modelo at inspirasyon para sa ating kabataan. Bukod dyan, pasok sa top 10 ng most well-liked programs ang 24 Oras, Archangel, Wish Ko Lang at Investigador. Kasama naman sa most well-liked television personalities ang 5 pillars ng GMA News and Public Affairs na sina Jessica Soho, Mike Enriquez, Mel Chanco, Arnold Clavio at Vicky Morales. Very gratifying dahil ang ibig sabihin nito, yung mga bata, hindi lang mga entertainment programs, kundi mulat na yung mga kabataan ngayon at kasama sa mga pinakapaborito nilang mga programa ay mga balitaan, mga news and public affairs program. At kasama sa mga paborito nila ay mga news personalities. So, nakakatuwa kasi sabi ko nga sa speech ko kanina, strictly speaking, yung mga reporters naman na katulad ko, katulad mo, hindi naman dapat nag-strive to be well-liked or most admired, lalo na pag nagbabalita tayo tungkol sa mga bagay na hindi maganda. But at the end of the day, it's good na merong nangungonsensyang mga bata sa atin. Pasok din sa listahan ng mga Kapuso stars na sina Richard Gomez at Robin Padilla. Ang Anak TV Seal Awards ay ibinibigay taon-taon ng Southeast Asian Foundation for Children and Television. Base po sa survey na isinasagawa nationwide, kung saan ang mga respondents ay pawang mga kabataan. Aubrey Carampel, Nakatutok, 24 Oras. Tinumog po ng mga taga-media at mga tagahanga sina Manny Pacquiao at Oscar De La Hoya sa ginanap na opisyal na pagsalubong sa kanilang tinutuluyang hotel sa Las Vegas. Si Pacman sa Mandalay Bay, si De La Hoya naman sa MGM Grand Hotel. Mula sa Las Vegas, Nevada, nakatutok si Sports Saksi, Chino Trinidad. Unang pumasok sa main lobby ng Mandalay Bay ang pambansang kamao pasado alas 11. Hindi pa man nakakalapit sa kanyang mga nag-aabang na mga fans, dinumog agad si Manny ng mga local at international media. Business-like ang dating ni Pacman na mukhang komportable sa suot niyang Amerikana. Matapos pagbigyan ng mga fans, kaibigan at media, muling sumakay sa kanyang personalized bus si Pacquiao
kasama ang kanyang tumatayong ama na si DNR Secretary Lito Atienza. If you believe God, if you trust God, hindi ka makakaramdam ng may gabay. Nag-ensayo ka mabuti, nagpakahirap ka sa training, lahat ginawa mo. Pagdating sa ring, si Lord na bahala dyan. This is the biggest fight in my life, my boxing career. So, walang comparison sa mga ibang laban ko. At kahit nagbumukhang personal ang pagkatapat nila ni Golden Boy, ay kaligtasan pa rin ng kanyang kalaban ang nasa isip ni Pacquiao. Maganda to dahil isayado rin si De La Hoya, sakripisyo din siya sa training, at nagsakripisyo din ako. May the this man win na lang. Mag-pray para walang masaktan sa amin dalawa. Yung lumalaban si Manny, ninenervyos tayo. Si Manny hindi ninenervyos. So, siyempre, nagdarasal natin. Hindi lamang yung tagumpay niya, kundi yung kaligtasan niya. Pero ngayon, umaasa naman ako na si Manny naman is magdarasal din niya. Sasanay niya, ibibigay niya lahat ang magagawa niya. Sa MGM Grand Hotel naman ay maagang nagtipon ang mga taga-suportang Mexicano ni Oscar De La Hoya na bibigyan ng mainit na pagtanggap sa hotel na ito sa ika-12 pagkakataon. Ang boksingerong may gininto ang ngiti ay dinumog din ng mga fans at media sa gitna ng labi kung saan isang replika ng ring ang itinayo para sa promotion ng Dream Match. It's always special. I've been doing this for a long time now, and every time I arrive in Las Vegas, there's a lot of people, so it's always wonderful. Mula sa Las Vegas, Nevada, Chino Trinidad Nakatuto, 24 Oras. Marami pong salamat, Anak TV Awards. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. 22 araw na lang po ay Pasko na. Mula sa tahanan ng katotohanan at sa ngalan ni Mel Tiangco at Pia Guanyo, ako po si Mike Enriquez. At ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.